Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ito si Brian De La Cruz, ang inyo pong kamag-aral para po sa ating asignatura na Communication in Social Marketing. Nabigyan po ako ng pagkakataon upang magbigay po ng ating leksyon o ang aking pag-uulat patungkol po sa Communication for Technology Transfer in Agriculture at kasabay na rin po natin dito ang usapin po sa community organizing. Bagamat muna po yan, ang ano po ba ang ating layunin matapos po ang pag-uulat na ito? Una nga po ay paano po natin maisasalin ang teknolohiya sa agrikultura? Pangalawa po dito, aaralin po natin ang 5 proseso ng pananaliksik sa paglipat ng teknolohiya sa agrikultura at ang ating pong aalamin ang proseso sa pangangasiwa ng isang komunidad. Bago muna po yan, ano muna po ang ating tatalakayin? Siyempre po, magbabalik tanaw po tayo sa usapin po ng social marketing and social mobilization. Siyempre, ating pong unang bibigyan ng definisyon ang pagmamerkado para sa lipunan. Ayon nga po kay Mackey noong 1992, ang social marketing daw po ay isang pamamaraan upang ipahayag o ikalat ang mga impormasyon mula sa isang paksa na nanggagaling sa sapat na mensahe mula sa dinaranas ng lipunan. Tama po ang inyo pong napakinggan at tama po ang nabigay po nating impormasyon dahil po ito ay galing po sa ating libro na kung saan ang social marketing po ay isang pamamaraan ng pangangampanya upang magkalat ng dapat at sapat na impormasyon mula po sa dinaranas na problema po ng ating lipunan. Pangalawa naman po dito ang social mobilization. Batay nga po sa sinasabi po ni Maki noong 1992, ang social mobilization po ay isang proseso ng pangkalahatan o sama-sama dahil ang mandato po nito ay itaas ang kaalaman at impormasyon at mensahe sa tulong po ng publiko o mga individual para ihatid ang serbisyo, palakasin ang komunidad at magkaroon ng sapat na kaalaman sa sarili. Kaya naman po ating dedire-diretsuhin na po sa pagkakataon na to. Siyempre po, nabigyan tayo ng pagkakataon upang ihayag po ano nga ba ang Communication for Technology Transfer in Agriculture sa wikang Filipino po, komunikasyon para sa paglilipat ng teknolohiya sa agrikultura. Magkakaroon lang naman po tayo ng kaunting kasaysayan upang mabalangkas po natin ang pinagmulan ng mga pagkakaroon ng mabisang teknolohiya sa pamamagitan po ng ating agrikultura. Siyempre po, batay po sa ating librong binabasa ngayon ng communication and what do I mean to say is communication in social marketing dahil po sa pamamaraan na ginawa ng Academe for Educational Development o ang AED, nagkaroon po ng isang komprehensibong pagkakaroon o nakita po na ang pagkakaroon ng komprehensibong pag-uunlad sa ating agrikultura na agara namang nagkaroon ng responde po ang United States of Agency for International and Development o ito pong USAID na kung saan nakita po nila na ang ating agrikultura o ang ating pong sa usapin po ng pagsasaka ay maaari pong lagyan po ng malaking pondo upang umunlad po ang ating agrikultura o ang ating usapin sa pagsasaka. Dahil po dito, nagkaroon po tayo ng tinatawag po na tatlong bahagi. Una po ay ang transferring, communicating, and agricultural technologies. Ito po yung pamamaraan natin na sa pamamagitan po ng inisyatibo po ng Academe for Educational Development o AED at ang United States o itong USAID, nagkaroon po ng inisyatibo na gumaan o magkaroon po ng isang magandang teknolohiya sa pamamagitan po ng paggamit ng ating agrikultura. Bagamat ganun man po, hindi po ito naging madali dahil po nagkaroon po ito ng tinatawag na 5 stages of CTTA. Ang CCTA po stands for Communication for Technology Transfer in Agriculture. Meaning to say po, pag gumagawa po tayo ng ating mga pananaliksik, pag gumagawa po tayo ng ating mga aralin, ito po ay nilalahukan din po natin ng mga pananaliksik na dapat po nating matutunan. May tinatawag nga po tayo na generic 5 step
o process. Ito yung ginagawa natin pag nagkakaroon po tayo ng mga research paper. Una po ay ang paglahok or sa wikang Ingles ay participatory, pakikiisa o integratibo o integrative, at syempre ang pagiging praktikal. Ngunit ito po ay hihimayin natin upang malaman po natin ang limang hakbang sa pagkakaroon ng mabisang pananaliksik at sa mabisang pag-aaral, and at the same time po, matatalakay din po natin dito ang siyam na specific step naman po kung saan po ang pinanggalingan ng limang hakbang sa pagkakaroon ng mabisang teknolohiya papunta sa agrikultura. Atin na pong himayin. Una daw pong step ay assessment o pagsusuri. Siyempre po, nilalahukan po ito ng sinasabi po nating pag-unlad o pagsiyasat. Sa mga bawat ginagawa po nating pananaliksik o pag-aaral, dapat nagkakaroon muna po tayo ng mga ilang kaunlaran o mga pagsisiyasat. Kung ito po ay ating ihahawig sa ating pong pinag-uusapan, dapat po tignan po natin yung mga makinarya, dapat po nating tignan kung makakatulong ba ang gagawin po natin, lalo na doon sa mga pananaliksik natin dito po sa agrikultura. Ngunit kung ito po ay ating ihahawig po sa ating pong gagawing pagsusulat, ang assessment po o ang pagsusuri ang pinakamahalagang parte upang makita natin kung magiging saknong ba o magiging pamantayan ba ang mga gagawin nating pagbabago sa iisa nating ginagawang pag-aaral. Pangalawa naman po, ang planning o pagpaplano. 'Di ba? Paano nga po ba paunlarin ang ating po mga estratehiya? At ang pangatlo naman po natin ay mga material na ating pong gagamitin at kung paano po natin ihahatid ang mensahe. Napakadali po nitong bahaging ito dahil po maliban sa nagkaroon na nga po tayo ng mga assessment o pagsusuri, at pangalawa naman po ay mga plano na dapat nilang malaman. Dito po, paano po natin ihahatid yung mga mensahe, paano po natin ipapakita na nangangailangan po ng sapat na pagtitiyak o sapat po na dapat ilang matutunan yung mga gagamiting materyales ay maaaring makatulong sa kanila. Pang-apat naman po natin ay ang implementation o pagsasagawa o pagpapatupad. Alam naman po natin na kapag tayo ay nagpaplano, na kapag tayo ay nagsasagawa ng isang pananaliksik, lalo na po ito sa paghahatid po natin ng teknolohiya sa agrikultura, kailangan po natin magkaroon tayo ng isang lugar o isang pamantayan na kung saan maaaring ganapin ang ating mga pananaliksik. At ang panglima naman po dito ay ebaluasyon, pagtataya o mga apresyo na kung saan tinitignan natin, tinitiyak natin, sinisiguro natin kung ano ba ang mga naging aral, ano ba ang mga naging pamantayan natin upang masabi nating pumasa na o masabi po nating nagkaroon na ng resulta ang ating mga ginagawa. Kung ating pong itong ihahatig sa kung ito po ay ating itataligsa sa agrikultura, dapat po nating makita dito na nagkaroon ba ng magandang resulta, nagkaroon ba ng bunga, o nagkaroon ba ng ibig sabihin ang mga ginagawa po natin, lalo na sa usapin po ng agrikultura at maging sa ating pananaliksik. Kanina lamang po ay nabanggit ko po na ang limang proseso na ito ay maaari pong mahati sa siyam. Yes po, dahil dito tutulag sa ina natin kung paano ba magiging siyam ang limang hakbang lamang. Babaybayin po natin. Una po syempre, nabanggit po natin doon sa step number 1 ang assessment. Ang assessment po ay maaaring mahati po yan sa pamamagitan ng investigation na kung saan tinitiyak o inaalam natin kung ano ba ang magiging proseso, ano ba ang pagpapaunlad natin dito. Pangalawan man po natin na pwedeng sabihin o bahagi po ng number 1 ang number 2 ay ang strategy at ang testing. Tinitiyak naman po natin dito kung tama ba na i-apply natin ang teknolohiya na to, tama ba na ilagay natin ang bahagi ng komunikasyon na to upang maging matagumpay po ang pagbibigay natin ng aksyon upang malaman po ng agrikultura na maaaring maging bahagi ang
ang makinaryang ito. Pangatlo naman po ang production and delivery na maaari pong maging bahagi ng materials o preparation po sa pagbabahagi ng mensahe. Dito po natin makikita ang paggamit. Dito po natin malalaman kung paano ginagamit yung iba't ibang makina o iba't ibang kasangkapan sa iisang pananaliksik. Siyempre po, tataligsa na po tayo sa reception. Paano ba tinanggap ng tao? 'Di ba? Ito po yung maaari nating maipunta sa implementation. Paano ba siya tinanggap ng tao? Mabilis bang naintindihan? Mabilis bang nalaman? Agaran bang nagkaroon ng kaalaman habang ipinagpapatuloy natin ang pananaliksik? At ang syempre po naman po, ang formative evaluation, summative at feedback, maaari naman po nitong tantosan ang usapin po sa evaluasyon. Dito po, mas nagiging makabuluhan, mas nagiging nalalaman ang mga resulta at mas nagiging nakikita kung nagiging epektibo ba ang ating mga ibinabahagi. Batay po sa ating pananaliksik at batay naman po sa ating librong binabasa, ito daw po ay may mga pagkakahawig po sa mga ilang communication model po natin na kung saan maiahawig po ito sa system communication model na kung saan gumagawa po tayo ng sistema upang masaliksik natin ng maayos, hindi lang po ng maayos, kundi masaliksik natin o masuri po ng isa-isa, dahan-dahan nang hindi po tayo nagkakaroon ng agarang konklusyon hanggat walang matibay na pag-aaral. Kung kaya naman po, naging katuwang po natin o naihalin tulad na po natin ito sa isang communication model sa pamamagitan ng pagpapaunlad po ng United Nations, lalo na po sa parte po ng Food and Agriculture Organization, na kung saan dito po nakita natin ang pagkuha, pananaliksik at matibay na pag-aaral ay nasuri natin na maaaring makatulong ang komunikasyon at teknolohiya, lalo na sa pagpapaunlad po ng ating agrikultura. Bagamat ganun man po, no, gusto man po natin ipagpatuloy ang ating usapin sa CTTA o Communication for Technology Transfer in Agriculture, magiging bahagi na po ito ng Development Support Communication and Strategic Extension Campaign, na kung saan pag-aaralan na po natin dito paano ba suportahan, paano ba talakayin, paano ba bigyan oportunidad at paano ba tayo gumawa ng mga iba't ibang kampanya, iba't ibang pahayag, iba't ibang paglalahat nang sa ganun maintindihan po natin ang communication, ang teknolohiya ay maaaring maisalin o maipasa sa agrikultura.